Ito ang banal na Quran, translated sa malapit na kahulugan sa wikang Tagalog. Unang kabanata, ang Surah Al-Fatiha. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain, ang lahat ng papuri ay para sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilikha, ang mahabagin, ang maawain, ang makapangyarihan at kataas-taasang hari sa araw ng paghuhukom. Tanging ikaw lamang ang aming sinasamba at tanging ikaw lamang ang aming hinihingan ng tulong. Patnubayan mo kami sa matuwid na landas, sa landas ng mga ginawaran mo ng iyong pagpapala at hindi sa landas ng mga tumanggap ng iyong puot, gayon din naman ay hindi sa landas ng mga naligaw. Ikalawang kabanata, ang Surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Ito ang Quran, ang aklat na walang pag-aalinlangan na nagmula kay Allah, ang tunay na patnubay sa mga may takot kay Allah na naniniwala sa al-ghaib o mga nakalingid na bagay tulad ng paraiso, impyerno, kaluluwa at iba pa. At matapat sa pagsasagawa ng pagdarasal at gumugugol sa mga bagay na aming ipinagkaloob sa kanila. At nananampalataya sa kapahayagan na ipinadala sa iyo, O Muhammad, at sa ipinahayag ng una pa sa iyo, ang Torah o mga batas at ebanghelyo, at sa kanilang puso ay may pananalig sa kabilang buhay. Sila ay nasa tunay na patnubay mula sa kanilang Panginoon at sila ang magsisipagtagumpay. At sa mga nagtatakwil sa pananampalataya, ito ay walang pagkakaiba sa kanila kahimat sila ay iyong paalalahanan o hindi paalalahanan, sila ay hindi sasampalataya. Si Allah ang naglagay ng takip sa kanilang mga puso at sa kanilang pandinig at sa kanilang paningin ay may takip. Sila ay daranas ng matinding parusa at sa karamihan ng mga tao ay mayroong nagsasabi, "Kami ay sumasampalataya kay Allah at sa huling araw," datapuwat sila ay hindi tunay na sumasampalataya. Kanilang napag-aakala na malilinlang nila si Allah at ang mga sumasampalataya, datapuwat dinadaya lamang nila ang kanilang sarili at ito ay hindi nila napag-aakala. Ang kanilang puso ay may karamdaman ng pag-aalinlangan at pagkukunwari at si Allah ang nagdagdag sa kanilang karamdaman. At isang matinding kaparusahan ay sa kanila sapagkat sila ay palagi nang nagsisinungaling. At kung sa kanila ay ipinag-utos, huwag kayong magsigawa ng mga kasamaan sa kalupaan, sila ay nagsasabi, kami lamang ay gumagawa ng kapayapaan. At katotohanang sila ang nagsisigawa ng kasamaan, datapuwat ito ay hindi nila napag-aakala. At kung sa kanila na mga mapagkunwari ay ipinag-utos, magsisampalataya kayo ng katulad ng mga sumasampalataya. Sila ay nagsasabi, kami ba ay magsisipaniwala ng katulad ng paniniwala ng mga hangal? Katotohanang sila ang mga hangal, datapuwat ito ay hindi nila nababatid. At kapag kanilang nakatagpo yaong mga sumasampalataya, sila ay nagsasabi, kami ay naniniwala. Subalit, kapag kaharap nila ang kanilang mga masasamang kasama, sila ay nagsasabi, katotohanan, kami ay sa inyo at kami ay nangungutya lamang sa kanila. Si Allah ang mangungutya sa kanila at magbibigay ng dagdag sa kanilang mga kasalanan upang sila ay magsilibot na katulad ng mga bulag. Sila yaong ipinagpalit ang patnubay sa kamalian, kaya't ang kanilang kalakal ay walang kapakinabangan at sila ay nawalan ng patnubay. Ang kanilang kahalintulad ay katulad ng mga tao na nagpapaningas ng apoy. At nang ito ay magbigay ng liwanag sa kanilang paligid, kinuha ni Allah ang liwanag sa kanila at iniwan sila sa kadiliman. Kaya't sila ay hindi makakita. Sila ay mga bingi, pipi at bulag. Sila ay hindi makakabalik sa tamang landas. At ang kahalintulad nila ay ang mabigat na ulap sa alapaap. Narito ang kadiliman, ang kulog at kidlat. Idinidiin nila ang kanilang mga daliri sa kanilang mga tainga upang hindi nila marinig ang nakakabinging pagkidlat dahil sa kanilang pagkatakot sa kamatayan. Datapuwat si Allah ang nakakasakop sa mga hindi sumasampalataya. Ang kidlat ay halos umagaw na ng kanilang paningin. Sa anumang sandali na ito ay sumisilaw sa kanila.
sila ay nagsisilakad dito, at nang ang kadiliman ay lumukob sa kanila, sila ay napatigil na hindi kumikilos. At kung ninais lamang ni Allah, magagawa niyang kunin ang kanilang pandinig at paningin, sapagkat si Allah ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. O sangkatauhan, sambahin ninyo ang inyong Panginoon na lumikha sa inyo at sa mga nangauna sa inyo upang kayo ay maging matuwid, na lumikha sa kalupaan bilang inyong himlayan at ng mga kalangitan bilang inyong silungan, at nagpababa ng ulan mula sa mga kalangitan, at nagpasibol sa kalupaan ng mga bungang kahoy bilang inyong ikabubuhay. Kaya't huwag kayong sumamba sa anupaman bukod kay Allah, samantalang batid ninyo ang katotohanan. At kung kayo na mga Arabong pagano, mga Hudyo at Kristiyano ay may pag-aalinlangan tungkol sa aming ipinahayag sa aming alipin na si Muhammad, kung gayon, kayo ay gumawa ng isang kabanata na katulad ng Quran, at tawagin ninyo ang inyong mga saksi at mga katulong maliban kay Allah kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. Datapuat kung kayo ay hindi makagawa at katotohanang hindi ninyo magagawa, inyong katakutan ang apoy na ang kanyang panggatong ay mga tao at bato na siyang inihanda sa mga nagtatakwil sa pananampalataya. Datapuat magsipagbigay kayo ng magandang balita sa mga sumasampalataya at nagsisigawa ng kabutihan, na ang kanilang bahagi ay sa paraiso, na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Sa bawat sandali na sila ay pakakainin ng mga bungang kahoy nito, sila ay magsasabi, "Ito ang ipinagkaloob sa amin noong una," at sila ay bibigyan ng mga bagay na nakakahalintulad, kawangis sa hubog. Datapuat iba ang lasa, at sa kanila ang mga asawa na dalisay, malaya sa dumi, ihi, regla at iba pa, at sila ay maninirahan dito magpakailanman. Katotohanang si Allah ay hindi nahihiya na magbigay ng paghahalintulad kahimat ito ay isang lamok o anumang malaki kaysa rito. Ang mga nagsisisampalataya ay nakakabatid na ito ang katotohanan mula sa kanilang Panginoon. Datapuat ang mga nagtatakwil sa pananampalataya ay nagsasabi, "Ano baga ang ibig ipakahulugan ni Allah sa ganitong paghahalintulad? Sa pamamagitan nito ay pinapangyari niya na maligaw ang marami, at pinapangyari niya na maakay ang marami sa tamang landas, at hinahayaan lamang niya na maligaw ang mga suwail sa pagsunod kay Allah. Ang mga sumisira sa kasunduan kay Allah matapos na ito ay mapagtibay at hindi tumutupad sa mga ipinag-uutos na dapat gawin, at nagsisigawa ng kasamaan sa kalupaan, sila ang mga talunan. Paano baga ninyo itatakwil ang pananampalataya kay Allah? Gayong kayo ay dating walang buhay, at siya ay nagbigay buhay sa inyo. At pagkaraan kayo ay dinulutan niya ng kamatayan, pagkaraan ay muli niyang bubuhayin kayo sa araw ng muling pagkabuhay, at kayo ay sa kanya magbabalik. Siya ang lumikha para sa inyong lahat ng mga bagay na nasa kalupaan, at makaraan siya ay pumaitaas sa kalangitan sa paraang naaangkop sa kanyang kamahalan, at yaon ay kanyang ginawa na 7 kalangitan. At sa lahat ng bagay, siya ay may ganap na kaalaman. At banggitin mo, O Muhammad, noong sinabi ng iyong Panginoon sa mga anghel, "Katotohanan, ako ay maglalagay ng khalifa sa kalupaan sa maraming salit-saling lahi." Ang mga anghel ay nagsabi, "Maglalagay ba kayo roon ng mga tao na magsisigawa ng kasamaan at doon ay magdadanak ng dugo, habang kami ay lumuluwalhati ng mga pagpupuri at pagpaparangal sa inyong banal na pangalan?" Si Allah ay nagsabi, "Nababatid ko ang hindi ninyo nalalaman." At itinuro ni Allah kay Adan ang pangalan ng lahat ng bagay, at itinambad niya ang mga ito sa harapan ng mga anghel, at nagsabi, "Sabihin ninyo sa akin ang pangalan ng mga ito kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan." Ang mga anghel ay nagsabi, "Luwalhatiin kayo, kami ay walang karunungan maliban sa itinuro ninyo sa amin. Sa katotohanan kayo lamang ang may ganap na kaalaman at karunungan." Si Allah ay nagsabi, "O Adan, sabihin mo sa kanila ang kanilang mga pangalan." At nang masabi na niya ang kanilang mga pangalan, si Allah ay nagsabi,
Hindi baga aking sinabi sa inyo na nababatid ko ang mga lihim ng langit at lupa at talastas ko kung ano ang inyong inilalantad at itinatago? At banggitin mo, O Muhammad, nang aming sabihin sa mga anghel, yumukod kayo kay Adan. At sila ay yumukod, maliban kay Iblis, isang jin na nasa lipon ng mga anghel ng sandaling yaon. Siya ay tumanggi at siya ay nagmataas. Siya ay isa sa mga nagtatakwil sa pananampalataya. At aming winika, O Adan, manirahan ka at ang iyong asawa sa paraiso at kumain kayo dito ng mga masaganang bagay, saan man at kailanman ninyo naisin. Datapuat huwag ninyong lalapitan ng punong ito, baka kayo ay mapabilang sa mga mapaggawa ng kasalanan. Ngunit hindi naglaon ay ginawa ni Iblis o Satanas na sila ay mailihis dito sa paraiso at hinayaan silang makalabas sa katayuan ng katahimikan na dati nilang kinalalagyan. Si Allah ay nagsabi, magsibaba kayo lahat bilang magkakaaway sa isa't isa. Ang kalupaan ang inyong magiging tahanan at isang pansamantalang kaligayahan. At pagkaraan, si Adan ay tumanggap ng mga salita ng pamamaraan ng pagsisisi mula sa kanyang Panginoon at tinanggap ng Allah ang kanyang pagsisisi. Katotohanan, siya ang tumatanggap ng pagsisisi, ang pinakamaawain. Si Allah ay nagsabi, magsibaba kayong lahat mula dito sa paraiso, at kailanmat may dumating na patnubay mula sa akin, at sino man ang sumunod sa aking patnubay, sila ay hindi magkakaroon ng pangamba, gayon din naman, sila ay hindi magkakaroon ng dalamhati. Datapuwat ang mga nagtatakwil ng pananampalataya at nagpapasinungaling sa aming mga kapahayagan, aral, katibayan, tanda, sila ang magsisipanirahan sa impyerno, maninirahan sila dito magpakailanman. O angkan ng Israel, alalahanin ninyo ang aking biyaya na ipinagkaloob ko sa inyo, at inyong tuparin ang inyong tungkulin sa aking kasunduan sa inyo, tutuparin ko rin ang aking kasunduan sa inyo, at huwag kayong matakot sa iba maliban sa akin. At manampalataya kayo sa aking ipinahayag, ang Quran, na nagpapatunay sa kapahayagan na nasa sa inyo ang Torah o mga batas at ebanghelyo, at huwag kayong manguna sa mga hindi naniniwala dito, gayon din ay huwag ninyong ipagbili ang aking mga kapahayagan sa isang maliit na halaga at katakutan ninyo ako at ako lamang. At huwag ninyong takpan ang katotohanan ng kasinungalingan, alalaong baga, si Muhammad ay sugo ni Allah at ang kanyang mga katangian ay nasusulat sa kasulatan, sa Torah o mga batas at ebanghelyo, gayon din naman ay huwag ninyong itago ang katotohanan kung ito ay inyong batid. At kayo ay mag-alay ng palagiang pagdarasal ng mahinusay at magbigay ng katungkulang kawanggawa, at kayo ay magyukod ng inyong ulo na kasama ang mga yumuyukod sa pagsamba. Ipinatutupad ba ninyo ang albir o ang kabanalan at katuwiran sa bawat isa at lahat ng gawa ng pagsunod kay Allah sa mga tao, gayong kayo sa inyong sarili ay nakakalimot na isagawa ito, bagamat kayo ay bumabasa ng kasulatan? Hindi baga kayo nakakaunawa? At inyong hanapin ang tulong ni Allah sa pamamagitan ng pagtitiis at panalangin. Katiyakang ito ay mabigat at mahirap sa iba, maliban sa mga al-khashi'un o ang mga tunay na nananampalataya kay Allah, na sumusunod sa Kanya ng may ganap na pagtalima, na labis na natatakot sa Kanyang kaparusahan at nananalig sa Kanyang pangako, ang paraiso, at sa Kanyang babala, ang impyerno. Na namamalagi sa kanilang isipan at may katiyakan na kanilang makakatagpo ang kanilang Panginoon at sila sa Kanya ay magbabalik. O angkan ng Israel, alalahanin ninyo ang aking biyaya na aking ipinagkaloob sa inyo, na kayo ay higit kong pinahalagahan sa lahat ng mga nilalang sa inyong kapanahunan na lumipas, at inyong katakutan ang araw ng paghuhukom na ang bawat isa ay hindi makakaasa ng tulong ng iba, na ang pamamagitan ng iba ay hindi tatanggapin sa Kanya at wala ring kabayaran ang tatanggapin mula sa Kanya, at sila rin ay hindi matutulungan. At alalahanin ng kayo ay aming iniligtas sa mga tauhan ni Paraon na naghahasik sa inyo ng matinding parusa, na pumapatay sa inyong mga anak na lalaki
at hinahayaang mabuhay ang inyong kababaihan at narito ang matinding pagsubok mula sa inyong Panginoon at alalahanin ng aming hinati ang dagat para sa inyo at iniligtas kayo at aming nilunod ang mga tauhan ni Paraon sa harap ng inyong paningin. At alalahanin ng aming itinalaga kay Moises ang 40 gabi at sa kanyang pansamantalang pagkawala ay inyong ginawa ang batang baka para sambahin at kayo ay gumawa ng kasuklam-suklam na kamalian. Gayunpaman, kayo ay aming pinatawad upang kayo ay mayroong pagkakataon na magbalik loob at may damdamin ng pasasalamat. At alalahanin nang ibinigay namin kay Moises ang kasulatan, ang Torah o mga batas at ang pamantayan ng tama at mali upang kayo ay mapatnubayan sa katuwiran. At alalahanin nang sabihin ni Moises sa kanyang pamayanan, "O aking pamayanan, katotohanang inilagay ninyo ang inyong sarili sa kasalanan nang inyong sambahin ang batang baka. Kaya't magbalik loob kayo sa pagsisisi sa inyong tagapaglikha at inyong patayin ang inyong sarili. Ang walang kasalanan ay pumatay sa mga makasalanan sa karamihan sa inyo. Ito ay higit na mainam sa inyo sa paningin ng inyong tagapaglikha." At hindi nagtagal ay kanyang tinanggap ang inyong pagsisisi. Katotohanang siya ang tanging isa na tumatanggap ng pagsisisi, ang pinakamaawain. At alalahanin ng inyong sabihin, "O Moises, kailanman ay hindi kami maniniwala sa iyo hanggat hindi namin nakikita ng lantad si Allah." Datapuwat kayo ay sinakmal ng kidlat habang kayo ay nakatitig, at pagkatapos kayo ay aming binuhay mula sa kamatayan upang kayo ay magkaroon ng damdamin ng pasasalamat. At pinapangyari namin ang mga ulap na bigyan kayo ng lilim at ibinaba namin sa inyo ang manna at mga pugo, at kami ay nagsabi, "Magsikain kayo ng mabubuting bagay na aming ipinagkaloob sa inyo." Datapuwat sila ay nagsipaghimagsik, sila ay hindi nakapagbigay sa amin ng kapariwaraan, subalit ipinariwara nila ang kanilang sarili. At alalahanin ng aming sinabi, "Magsipasok kayo sa bayang Jerusalem, at kayo ay kumain ng masagana at may kasiyahan sa inyong maibigan, at tumuloy kayo sa tarangkahan na nagpapatirapa at may pagpapakumbaba na nagsasabi, 'Patawarin ninyo kami at aming ipatatawad ang inyong mga kasalanan at daragdagan namin ang gantimpala sa mga gumagawa ng kabutihan.'" Datapuwat binago ng mga masasama ang salita na sadyang naiiba sa anumang dating sinabi sa kanila upang ipahayag sa iba, kaya't aming ipinadala sa mga masasama ang isang salot mula sa langit dahil sa kanilang paghihimagsik laban sa kautusan ng Allah. At alalahanin nang si Moises ay manalangin dahil sa pangangailangan sa tubig ng kanyang pamayanan, aming inutos, "Hampasin mo ang bato ng iyong tungkod." At bumukal dito ang 12 batis. Ang bawat pangkat ay nakakaalam ng kaniyang lugar ng tubig. Kaya't magsikain at uminom kayo mula sa panustos na ikabubuhay na ipinagkaloob ni Allah, at huwag kayong gumawa ng katampalasanan sa kalupaan. At alalahanin ng inyong sabihin, "O Moises, hindi namin kayang pagtiisan ang isang uri ng pagkain lamang. Kaya't manawagan ka sa iyong Panginoon patungkol sa amin upang magpasibol ng maaaring tumubo sa lupa tulad ng mga herba, pipino, bawang, lentil at sibuyas." Si Moises ay nagsabi, "Ipagpapalit ba ninyo ang mainam sa mababang uri? Magsihayo kayo sa anumang bayan at inyong matatagpuan ang inyong ninanais." At sila ay nabalot ng kahihiyan at kapighatian. Hinatak nila sa kanilang sarili ang puot ni Allah. Ito'y sa dahilang sila ay nagtatakwil sa mga kautusan at kapahayagan ni Allah at pumatay sa kanyang mga tagapagbalita ng walang katuwiran. Ito'y sa dahilang sila ay naghimagsik at nagpatuloy sa pagsuway. Katotohanan, ang mga sumasampalataya sa Quran at ang mga sumusunod sa kasulatan, sa Torah, mga batas, ang mga Hudyo, ang mga Kristiyano at mga Sabiyano, at sinumang nananampalataya kay Allah at sa huling araw, at nagsisigawa ng kabutihan,
ay tatanggap ng kanilang biyaya mula sa kanilang Panginoon at sa kanila ay walang pangangamba, gayon din naman sila ay walang kalumbayan. At inyong alalahanin, o angkan ng Israel, nang aming kinuha ang inyong kasunduan at aming itinaas ng higit sa inyo ang bundok ng Sinai na nagsasabi, "Panghawakan ninyo ng matatag ang aming ipinagkaloob sa inyo at inyong gunitain ang nakapaloob dito upang kayo ay maging matakutin sa Allah." Subalit sa kabila nito, kayo ay nagsitalikod pagkaraan nito, at kung hindi lamang sa biyaya at habag ni Allah sa inyo, katiyakang kayo ay napabilang sa pangkat ng mga talunan. At katotohanang batid ninyo kung sino sa inyong pangkat ang sumuway sa kautusan ng araw ng Sabado. Si Allah ay nagsabi sa kanila, "Kayo ay maging unggoy na kinasusuklaman at itinatakwil. Kaya't ginawa namin ang kaparusahang ito bilang isang halimbawa sa kanilang panahon at sa susunod na salit-saling lahi at isang aral sa mga may pangangamba kay Allah." At alalahanin nang sabihin ni Moises sa kanyang pamayanan, "Katotohanang si Allah ay nag-uutos sa inyo na kayo ay magkatay ng isang baka." Sila ay nagsabi, "Ginagawa mo ba kaming katatawanan?" Si Moises ay nagsabi, "Iligtas nawa ako ni Allah na mapabilang sa katulad ninyong mga mangmang." Sila ay nagsabi, "Manawagan ka sa iyong Panginoon patungkol sa amin na gawing malinaw kung anong baka ito." Si Moises ay nagsabi, "Katotohanang winika ni Allah na ito ay hindi lubhang matanda o lubhang bata, ngunit ito ay katamtamang gulang lamang, kaya't gawin ninyo ang sa inyo ay ipinag-utos." Sila ay nagsabi, "Manawagan ka sa iyong Panginoon patungkol sa amin na maging malinaw kung ano ang kulay nito." Si Moises ay nagsabi, "Si Allah ay nagwika na ito ay dilaw na baka na matingkad ang kulay at nakakaakit sa mga tumitingin." Sila ay nagsabi, "Manawagan ka sa iyong Panginoon patungkol sa amin na maging malinaw sa amin kung ano nga ba ito. Para sa amin ang lahat ng mga baka ay magkakatulad. At katotohanan kung nanaisin ni Allah, kami ay mapapatnubayan." Si Moises ay nagsabi, "Katotohanang si Allah ay nagwika na ito ay isang baka na hindi pa natuturuang magbungkal ng lupa o magdilig ng bukirin. Ito ay malusog at walang anumang batik maliban sa matingkad na dilaw." Sila ay nagsabi, "Ngayon ikaw nga ay nagsasabi ng katotohanan." Kaya't kanilang kinatay ito, bagamat sila ay nag-aalangan na gawin ito. At alalahanin ng inyong patayin ng isang tao at kayo ay nagsipagtalo-talo sa isa't isa tungkol sa krimen. Datapuwa at inilantad ni Allah ang inyong itinatago. Kaya't aming winika, inyong hampasin ang patay na katawan ng isang piraso ng kinatay na baka. Sa ganito ibinalik ni Allah ang patay sa pagkabuhay at ipinakikita niya sa inyo ang kanyang mga palatandaan upang kayo ay magkaroon ng pangunawa. Ngunit pagkaraan, matapos ninyong makita ang himalang naganap, ang inyong puso ay tumigas at naging bato at higit na naging malala sa katigasan. At katotohanang may mga bato na sa ibabaw nito ay may mga ilog na nagsisidaloy at ang iba kung ito ay mabiyak ay binubukalan ng tubig at katotohanang ang ibang bato ay nalalaglag dahil sa pagkatakot kay Allah. At si Allah ay walang hindi nalalaman sa inyong ginagawa. Kayo ba o mga Muslim ay umaasa na sila ay sasampalataya sa inyong relihiyon, bagamat ang ilang pangkat sa kanila na mga Hudyo na may kaalaman ay palaging nakakarinig ng salita ni Allah, ang Torah o mga batas, at tuwiran nilang binabago ito matapos na ito ay kanilang maunawaan. At kung makaharap ng mga Hudyo ang mga Muslim, sila ay nagsasabi, "Kami ay sumasampalataya." Datapuwat kung sila na mga Hudyo ay magkakaharap sa isa't isa, sila ay nagsasabi, "Sasabihin ba ninyo sa mga Muslim kung ano ang ipinahayag ni Allah sa inyo tungkol sa nababanggit kay Propeta Muhammad sa Torah o mga batas upang sila ay makipagtalo sa inyo tungkol dito sa harapan ng inyong Panginoon? Kayo baga ay walang pangunawa?
Hindi ba nababatid ng mga Hudyo na nalalaman ni Allah ang kanilang inililihim at kanilang inilalantad? Kabilang sa kanila na mga Hudyo ay mga mangmang na walang nalalaman tungkol sa aklat, datapu at sumusunod lamang sa kanilang pagnanasa at gawa-gawang haka-haka lamang. Kung kaya't kasawian sa mga sumusulat ng aklat sa kanilang sariling mga kamay at sasabihing, ito ay nagmula kay Allah upang ito ay kanilang ipagbili sa murang halaga. Kasawian sa kanila sa anumang sinulat ng kanilang mga kamay at kasawian sa kanila sa anumang kanilang kinita. At ang mga Hudyo ay nagsasabi, ang apoy ng impyerno ay hindi sasayad sa amin maliban lamang sa ilang natatakdang araw. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, kayo ba ay kumuha ng kasunduan mula kay Allah sapagkat kailanman si Allah ay hindi sumisira sa kanyang pangako? O kayo ba ay nagsasabi ng tungkol kay Allah nang wala kayong kaalaman? Subalit ang katotohanan, sino mang gumagawa ng kasamaan at ang kanyang kasalanan ay pumalibot sa kanya. Sila ang magsisipanirahan sa impyerno, maninirahan sila rito magpakailanman. Datapuat ang mga may pananampalataya at nagsisigawa ng matuwid, sila ang mga magsisipanirahan sa paraiso, maninirahan sila rito magpakailanman. At inyong alalahanin nang kami ay kumuha ng isang kasunduan mula sa angkan ng Israel na nagsasabi, huwag kayong sumamba maliban lamang kay Allah at maging masunurin at mabuti sa inyong mga magulang at sa mga kamag-anak at sa mga ulila at sa mga mahihirap na nagpapalimos. Kayo ay mangusap ng makatuwiran sa mga tao, maging matapat sa pananalangin at magbigay ng kawanggawa. Ngunit kayo ay nagsitalikod maliban lamang sa iilan sa inyo at kayo ay nanunumbalik sa dating masamang kinagawian. At inyong alalahanin nang aming kinuha ang inyong kasunduan na nagsasabi, huwag ninyong padanakin ang dugo ng inyong mamamayan, gayon din naman ay huwag ninyong itaboy ang inyong mamamayan sa kanilang tirahan. At ito ay inyong pinagtibay at dito kayo ay nagbigay saksi. Pagkaraan nito, kayo ang pumatay sa bawat isa sa inyo at nagtaboy ng isang pangkat sa kanilang mga tahanan. Kayo ay tumulong sa kanilang mga kaaway, laban sa kanila sa kasalanan at pagsuway. At kung sila ay dumating sa inyo bilang mga bihag, inyong ipinatutubos sila, bagamat ang pagtataboy sa kanila ay ipinagbabawal sa inyo. Kayo ba ay naniniwala lamang sa bahagi ng kasulatan at nagtatakwil sa iba pa? Subalit, ano ang kabayaran sa inyo na may pag-uugaling ganito maliban sa kahihiyan sa buhay sa mundong ito? At sa araw ng muling pagkabuhay, sila ay ilalagay sa napakatinding parusa. At si Allah ay walang hindi nalalaman sa inyong ginagawa. Sila ang mga taong ipinagbili ang kanilang buhay sa mundong ito bilang kapalit ng kabilang buhay. Ang kanilang kaparusahan ay hindi pagagaanin at sa kanila ay walang makakatulong. At katiyakan, aming ibinigay kay Moises ang kasulatan, ang Torah, at aming sinundan siya ng marami pang mensahero. Aming isinugo si Jesus na anak ni Maria na may malinaw na katibayan at mga himala, at aming pinatatag siya sa pamamagitan ng banal na espiritu na si Anghel Gabriel. Ngunit hindi ba na sa tuwing ang isang mensahero ay dumating sa inyo na hindi ninyo ninanais, kayo ay nagiging lubhang mapagmalaki? At ang ibang pangkat ng sugo ay itinatakwil ninyo, at ang ibang pangkat naman ay inyong pinagpapatay, at sila ay nagsasabi, ang aming puso ay nababalutan, alalaong baga, hindi na nakikinig at nakakaunawa ng salita ni Allah. Hindi. Subalit ang katotohanan, sila ay isinumpa ng Allah dahil sa kawalan nila ng paniniwala. Sadyang napakaliit lamang ng kanilang paniniwala. At nang may dumating sa mga Hudyo na isang aklat, ang Quran, na mula kay Allah, na nagpapatunay kung ano ang nasa kanilang Torah at Ebanghelyo, bagamat noong una ay nanawagan sila kay Allah sa pagdating ng huling sugo, upang sila ay magkamit ng tagumpay laban sa mga walang pananampalataya. Subalit nang dumating sa kanila ang bagay na kanilang nakilala na si Muhammad bilang sugo na hindi maipagkakaila, sila ay tumanggi na maniwala dito. Kaya't hayaan ng sumpa ni Allah
ay manatili sa mga walang pananampalataya. Kahabag-habag ang kabayaran sa pagbebenta nila ng kanilang sariling mga kaluluwa na sila ay hindi magsisisampalataya sa bagay na ipinahayag ni Allah sa kanila, ang Quran, sanhi ng kanilang matinding galit sa kanilang kalooban dahil sa ipinahayag ni Allah ang kanyang biyaya sa sinumang kanyang maibigan sa kanyang mga alipin. Kaya't pinairal nila sa kanilang sarili ang sunod-sunod na pagkapuot at kahabag-habag ang kaparusahan sa mga walang pananampalataya. At kapag sinasabi sa mga Hudyo, "Paniwalaan ninyo ang ipinahayag ni Allah," sila ay nagsasabi, "Kami ay naniniwala lamang sa ipinahayag sa amin." Subalit sila ay hindi naniniwala sa anumang dumating pagkaraan nito, samantalang ito ang katotohanan na nagpapatunay sa anumang kasulatang nasa kanila. Sabihin mo, O Muhammad, sa kanila, "Kung gayon, bakit ninyo pinagpapatay ang mga propeta ng Allah noon pa mang una kung tunay nga na kayo ay mga naniniwala?" At katotohanang si Moises ay dumating sa inyo na may malilinaw na katibayan, ngunit sinamba ninyo ang batang baka bilang inyong Diyos sa kaniyang pansamantalang pag-alis at kayo ay gumawa ng katampalasanan. At inyong alalahanin nang aming tinanggap ang inyong kasunduan at aming itinaas ng higit sa inyo ang bundok ng Sinai, na nagsasabi, "Panghawakan ninyo ng mahigpit ang anumang ipinagkaloob namin sa inyo at makinig sa batas." Sila ay nagsabi, "Kami ay nakarinig at kami ay sumuway." At ang kanilang puso ay nalulong ng pagsamba sa batang baka dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Sabihin sa kanila, O Muhammad, tunay na napakasama ng kung ano ang inyong tinatawag na paniniwala na nag-uudyok sa inyo na gawin kung kayo ay talagang naniniwala sa Torah. Sabihin sa kanila, O Muhammad, kung ang walang hanggang tahanan sa kabilang buhay kasama ng Allah ay katiyakan na tanging sa inyo lamang na mga Israelita at hindi para sa iba pang mga tao, kung gayon ay inyong hilingin ang kamatayan sa inyong mga sarili kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. Ngunit kailanman, ito ay hindi nila nanaisin, sanhi ng anumang kasalanang ginawa ng kanilang mga kamay, at si Allah ay may ganap na kaalaman sa mga gumagawa ng kamalian. At katotohanang inyong matatagpuan sila sa lahat ng mga tao na pinakasakim sa buhay na higit pa ang kasakiman kaysa sa mga walang pananampalataya tulad ng mga pagano, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang bawat isa sa kanila ay naghahangad na sila ay mabigyan ng buhay na 1,000 taon. Datapuwat, ang pagbibigay sa kanila ng gayong buhay ay hindi makakapagligtas sa kanila sa nararapat na kaparusahan sapagkat si Allah ang lubos na nakakamasid ng lahat nilang ginagawa. Sabihin mo, O Muhammad, sino man ang maging kaaway ni Anghel Gabriel, hayaan siyang mamatay sa kanyang pagkapuot sapagkat katotohanang ipinarating niya ang kapahayagan, ang Quran, sa inyong puso sa kapahintulutan ni Allah. Isang pagpapatunay sa mga dumating na patnubay noon pang una, ang Torah o mga batas at ebanghelyo at magandang balita sa mga sumasampalataya. Sino man ang maging kaaway ni Allah at ng kanyang mga anghel at ng kanyang mga sugo at maging kaaway nila Anghel Gabriel at Mikael, kung gayon katotohanang si Allah ay kaaway ng mga walang pananampalataya. At katotohanang ipinahayag namin sa iyo, O Muhammad, ang lantad na mga talata ng Quran na detalyadong nagpapabatid hinggil sa balita ng mga Hudyo at ang kanilang lihim na layunin at walang nagtatakwil dito maliban sa mga mapaghimagsik. Hindi ba't sa bawat panahon na kanilang tanggapin ng isang kasunduan, ang ilang pangkat sa kanila ay itinatapon ito? Bagkus, ang katotohanan, ang karamihan sa kanila ay hindi naniniwala.